nalaman nilang Actually, wala naman nakakatawa sa kanila, nakakainis eh. Lahat sa NPC world nakakainis. in a way kasi, pag sabi mo, wala naman anong problema kasi may kanya-kanyang buhay, di ba? Ganun nga, kanya-kanyang buhay. Ang problema pa kasi sa mga NPC na merong NPC, non-playing character na mindset. Eh, ganyan ka na nga, tapos kung sino pa yung mga gustong umangat, may mga masasabi ka pa. Alam mo yun, yung parang itong isa gustong umangat, no? Kaya ang ginagawa, kung ano-ano mga bagay meron ganyan, ini-improve niya yung sarili. Tapos ako bilang NPC, dahil hindi ko gusto yung ginagawa mo, nag-i-improve ka, wala yan sa sistema natin na dapat mong gawin. Parang cliche na word, pero hilahin pa kita pababa. Diba? Yun ang nakakainis sa mga sa mga may ganyang takbo ng utak. Kung gusto mong ikaw lang, no, manahimik ka na lang dyan. Kumbaga parang manahimik ka na lang or mag-observe ka na lang. Pangit pa kasi sa mga yan. May mga komento pa, ipapamukha pa nila sa'yo na mali yung ginagawa mo, hindi tama yan, hindi natural yung ginagawa mo. Diba? Ako, gusto ko mag-improve yung buhay ko eh. Diba? Kaya hindi gagawa ka talaga kung gusto ko mag-improve ang buhay ko. Gusto ko mas umangat sa iba yung buhay ko. May mga bagay talaga akong gagawin na out of the norm eh. Na dahil ayaw mo gawin yun, hindi mo talaga maintindihan eh. Diba? So, yun nga, kung gusto mo dyan, okay. Diba? Pero, hindi ko trip yung mga komento mo pa na walang kakwenta-kwenta. Ang makulit nga doon, di ba, kaya raw sila ganun, sinadya nila o pinili nila na maging ganun, na magstay kung nasaan sila. Kasi sabi nila, masaya na raw kasi sila eh. Masaya na sila eh. Pero dahil sa lahat naman ng masaya, ikaw yung nagki-criticize ng trip ng ibang tao. Kasi kung masaya ka, halimbawa, Totoo yun. pag masaya ka, wala ka ng pakialam eh. Kasi halimbawa ganito, halimbawa kung halimbawa nanalo ako sa loto, tapos papunta ako dun sa PCSO para i-claim na yung 1 million ko. Wala kang ibang iisipin wala pare. ibang kahit- Nagmamadali ka pa, nanginginig ka pa papuntang PCSO, di ba? Tumpak. Di ba? Wala na, nakapokus ka na sa 1 milyon. Kunyari, magkano man yung makukuha mo. Nanginginig pa. Ganito katindihan ha. Kahit nga masapak ka along the way, kunwari may sumapak sa'yo bigla. Kunyari, hindi naman sinasadya na sa pa. Kunyari, nasiko ka ng malakas. Pak! Putang ina, tumpa ka lang sa kita. Takbo ka ulit dun sa PCSO. Di ba? Kasi ngayon nga, masaya ka na. Wala ka nang pakialam sa iba. Wala ka ng pakialam. So, napansin mo pa ako na sinasabi mo masaya ka. Hindi ako niniwala sa'yo. Self-defeating, no? Kumbaga, gina-justify mo lang yung ginagawa mo. Oo. Yung mga ganun. Naging, actually, bored ka nga talaga eh. Kasi hindi ka nga talaga magkakaroon ng oras para sa... Kung napanood mo isang video, pagpasok natin, yung mga natalakay ko kasi yung pagiging chismosa. Diba? Para saan yung pagiging chismosa? Ano man sa internet? Pinag-uusapan yung mga artista, relationship ng artista. Ano yun eh? Para sa akin, ano yun eh? Coping mechanism yun ng mga taong walang magandang nangyari sa buhay nila. Dahil chismis mo to, ida-down kita, diba? Ida-down mo tong artista na to para ma-feel ko sa sarili ko na ito nga mayaman, dina-down ko, ang dami mo nasasabi dito, diba? So, mas better ako sa'yo kasi pinag-chismisan ka namin, ako wala. Pero, dapat na napansin mo yung buhay ng iba, lalo na artista pare, walang pakialam sa'yo, maraming pera yun, diba? Dapat na pinansin mo pa yung buhay nila, may oras ka na pansinin yung buhay nila. Ikaw mismo, loser ka eh. Biruin mo, ang dami-dami mong pwedeng pagkaabalaan sa buhay ngayon. Na, yan, katulad natin, lumalabas tayo, diba? Lumalabas tayo, pinag-uusapan natin fitness, ganyan, paano yung mga businesses na natin. Kaya pa rin natin pumasok sa conversation natin. Pag nag-chismis na, bakit? Wala na po, hindi pumapasok sa isip namin yung marami tayong pinagagawa eh. Diba isa yun sa mga trait ng ng isang NPC, yung manira na lang or pag-chismisan yung tao. Kasi nga, sa realidad, wala talaga nangyayari sa buhay. At nafe-feel good sila pagka dinadown nila itong
Chismis. Kasi yun lang yung parang adrenaline nila. Ay, I mean, yung may happy hormone nila. Yung happy hormone eh. Kalimutan ko, ano ba yung happy hormone? Serotonin ba yun? Dopamine. Dopamine. Yun yung dopamine. Oo. Dopamine nila eh, na parang, uy, diba? Biruin mo, anong dopamine ng isang successful na tao? Hindi naman natin hindi ko sinasabi na successful tayo. Pero, in general, ano ang dopamine ng isang successful na tao? Na-travel sila. Bumibili sila ng mga luxurious na gamit nila, di ba? Kumikita yung business nila. Yun yung dopamine nila. Di ba? Yun. At ito nga, speaking of dopamine kung magkatapatan na tayo, hindi sila nakakaintindi. Ako talaga, ako dopamine sa akin ng pag-workout eh. Sabi mo lang masakit yun. Pero pag natapos ko, nandyan yung dopamine eh. Yun. May dopamine ako nakukuha sa pag-workout. May dopamine ako na nakukuha sa pag may natututunan akong bago. Sabihin na natin, halimbawa ito nga, yung na nag-attend kami ng kapatid ko ng coaching center ba daw? Coaching certification yun. Itong weekend nag-attend kami ng coaching certification. Ito, laki natin ng detalye Doon sa process yun, 2 days na yun, doon sa process na makikinig ka doon sa speaker, merong sit down, merong recitation, meron talagang boredom doon. May common sense, may part na maboboring ka doon. Pero nung natapos mo yung certification, ngayon certified coach ka na, may dopamine doon. Ano gagagawin? Yung binigay sa'yo yung papel na certified ka na eh. I mean, ano yun, additional credentials yun sa di ba? Tapos hindi masaya yun. Hindi, ewan ko sa inyo, kasi sa inyo, kumpara sa iba, para sa mga NPC pala. Kumpara sa mga NPC, hindi masaya yun. Di sige kayo na, bahala na kayo. Hindi na masaya para sa inyo yun. Pero sa akin masaya yun, yung ganun. Masaya ako pa nag-workout ako na maintain ko yung lakas ng katawang ko. Masaya ako pag may natututunan akong bago, meron dopamine hit doon. So, sa akin naman yung dopamine ko. Yan, understood naman pareho naman tayo nag-workout. So yun na rin yung given na yun. Isa rin sa mga dopamine sa akin is yung may nakaka-appreciate ko, meron akong mga followers, subscriber na nababago ko yung takbo ng buhay nila. Diba? Nakalala mo, diba yung kumain tayo dito? Diba? Sabi niya, pinapanood ko yung video ni Jesus. Laki nung pinagbago ko dyan. Thankful ako sa mga content niya. Yun ang dopamine sa akin, pare. Pero mo, ginagawa ko lang naman to, yung mga pag-video ko, para lang ma-share ko lang yung na-experience ko. Pero, yun pala yung tool para alam mo, may touch ako ng mga tao, may mabago ng tao. Yun yung, kumbaga parang sa akin, dopamine sa akin, may nag-work yung ginawa ko. Saka tulong talaga yun Tulong talaga yun. Maraming tao na kailangan makarinig ng ganung klaseng bagay Sa mga taong NPC, wala talaga gusto mangyari sa buhay. Corny yung ginagawa ko. Understand, di ba? NPC ka O sige, teka lang. Huwag mong kalimutan yung ikaw na ulit magpaliwanag yung NPC video game. Yun, yung NPC, NPC stands for non-playing character. Saan galing yun? Sa video games yun galing. Ano ba yung mga NPC? Ano ba yung mga non-playing character? Ito yung mga nakatayong character na kakausapin mo lang. Ang gagawin lang nila is based doon sa nakaprogram sa kanila, yung pinrogram sa kanila. Yung pinrogram sa kanila is bigyan ka ng ganito, magbenta lang sila. Yun lang yung gagawin nila all throughout ng nangyayari sa video games. Wala silang ibang gagawin kundi magbenta lang sa'yo. Diba? Saka lang sila gagalaw, saka lang magbabago yung program nila. Depende lang sa kung ano yung ipoprogram sa kanila yung programmer. So yun. Ibig sabihin ng NPC is, yun lang. Ginagawa lang nila kung ano yung pinrogram sa kanila. Pag sa context ng Mobile Legends, yung mga creeps ba tawag? May creeps ba sa mobile? Ayun, Sa concept ng Mobile Legends, yung Dota na lang sa concept ng Dota, yung creeps ang NPC, di ba? Creeps yun, tsaka yung mga nagbebenta. Yung mga nagbebenta, Yung mga nakatayo lang dun sa likod. Yun. So, yun. Ngayon, ang sunod ko na sabihin na, actually, eto na yung naisip ko siyang i-connect dahil itong nakaraan sinabi ko yung hierarchy of competence na ang number 1 doon
Number one, yung unconscious incompetence, hindi mo alam na hindi mo alam, yun yung mga NPC. Hindi nila alam na hindi nila alam. So, ang hirap talagang paliwanagan nun. Tapos, Hindi nila alam na hindi nila alam. oo, di ba? Hindi ko- parang hindi ko maisip na ilagay yung sarili ko sa ganun. Oo, ngayon, Kung sa tingin ko na parang yun nga, hindi wala sila doon. Wala kasi tayo doon sa level 1. Kasi tayo naiisip na pag walang nangyari sa buhay natin, kunyari, ako na-start na ako, kunyari, walang nangyari sa content ko, marirealize ko ito, may kailangan akong baguhin. Diba? Sa ang trigger sa'yo no? Ang trigger sa'yo no? Meron akong hindi alam yun nga kasi, napapansin natin, nag-observe tayo pag wala nang nangyayari. Diba? Pag wala nangyayari, binabago tayo. Diba? Yun yung takbo ng utak natin. Yun yung wala sa ibang sabihin natin NPC nga. Oo. Kasi sa kanila, pag wala nangyayari sa kanila, ang program na sasabihin nila is kontento na ako dito. Yan, nadali mo. So, ganito nga yun, tinan mo yung naging process nun yung halimbawa, ginawa mo example yun sa content. Okay, putya, walang nangyayari meron akong hindi alam Alam mo kung sinabi mong meron kang hindi alam, yun yung second stage sa hierarchy of competence na alam mo na hindi mo alam. So, tinan mo to kaya siya connected dun sa vlog mo no nakaraan, yung sa vlog niya na iwasan maging NPC sa channel niya sa Josh on Point. Ang sinabi ko doon, simple lang para makaalis sa pagiging NPC. So, hierarchy of competence, unconscious incompetence, hindi mo alam na hindi mo alam. Pag pwede kang umalis doon, pag hindi ka umalis doon, NPC ka. Pag umalis ka doon, i-acknowledge mo na, ay meron akong hindi alam. Meron akong kailangan malaman. Yun. Yung alam mo na hindi mo alam. So dahil alam mo na hindi mo alam, ibig sabihin kikilos ka na. Hindi ka na kaagad NPC noon. Nasa ano ka na, nasa daan paabante ka na noon kasi alam mo na hindi mo alam. May sisimulan ka na, may pa-practicing ka na, may tutumbukin ka na. Tapos yung third, Hindi ko yan may wala lang. Sige. Third is may application. i-apply mo na. Ngayon, ganito siya. Tama Ano tama yung term doon? Conscious competence. Ayun na yung third. Ganito yun. Ganito naman yun. Third. Alam mo na alam mo. Nandito na siya sa utak mo. Ngayon, kailangan mo nang i-apply. Kasi, ano lang din, pasimplihin natin, pag nagbasa ka sa libro, bibigyan ka ng information, pero pag hindi mo in-apply, hindi mo Wala ginawa, rin yun. wala namang mangyayari. Information lang siya. So yun yung susunod na stage na yun. Alam mo na, pero kailangan mong i-apply. Ngayon, pag in-apply mo na, tapos consistent mo nang ina-apply, na-enjoy mo na pag ina-apply, ginawa mo na siyang lifestyle, na-apply mo na, ang tawag na doon ay unconscious competence. Unconscious, hindi mo na siya kailangan isipin, ginagawa mo na lang siya. Yun. So, yun na nga. Yung NPC, yung hindi mo alam na hindi mo alam, Parang yan yung bigat. Parang kung hindi mo ma-categorize yung sarili mo dun sa 2, second, third, tsaka fourth. Parang ang bigat dun, no? Parang hindi ko alam. Kailangan, kung ako makikinig niyan, parang siyempre, may ano ka naman self-aware ka naman. Pero marami rin kasi taong hindi self-aware. Pero yun nga, pagka self-aware ka binigay mo yung list na yun. Kailangan i-edit mo yung lagay mo yung list na yun dun sa video. pwede yun, madali lang Lagay lagay. mo. Wala ka dun sa second, third, tsaka fourth. Parang dapat may gawin ka talaga. Oo. Diba, no? Oo. NPC talaga ako. Pero ito makulit So ito nga itong pinag-uusapan natin, itong sinabi ko, tatalab lang naman to sa mga taong merong humility at open sa bagong impormasyon So actually, pag merong taong nakapanood nito, tapos dahil hindi nila gusto, talagang dinisregard na lang agad, dinismiss na lang agad, merong mali talaga sa kanila, NPC talaga sa kanila. Kasi actually isa sa pwedeng gawin nung makakita nitong information na to, o kahit
ang makita man itong information nito ay taong halimbawa may galit sa akin. Ang makita ng tao may galit sa akin. Alam mo, halimbawa may galit ka sa akin, nakita mo ito sinabi ko, at least mag-research ka, tignan mo kung totoo yung sinasabi ko. Diba? Pero kung talagang mag-i-skip ka lang, NPC ka kasi talaga eh. Hindi mo kasi alam na hindi mo alam. Pero kung ang dali lang naman ng Google, pwede mo malaman kung anong katotohanan nito, kung kanino talaga nanggaling itong informasyon na ito. One step ahead ka na, makakatulong yun sa buhay mo. Promise. Hindi ko lang din kasi maintindihan. Kaya marami rin tao ang against sa ganito. Yun nga, against sa ganito. Yun ang hindi ko mag-gets. Kahit maraming may tao na against at ayaw marami rin taong marami rin taong may alam na ito sabihin natin. Pero takot silang sabihin, takot nilang ilabas kasi nga alam nila maraming tao magbabadtrip sa kanila. Yun ang hindi ko mag-gets yung mga tao na babadtrip. Kasi kung papakinggan mo na mabuti, kung iisipin mo mabuti, kung logical ka talaga, kung logical ka, hindi ka nagre-react by emotions lagi. Papakinggan mo at iisipin mo mabuti sinasabi mo. Self-help mo eh. Kumbaga helpful, di ba? Kumbaga, kung hindi ka lahat na naman sa sitwasyon na alam mo, ulat yung buhay ko, buhay ako lagi. Di, makakatulong to eh. Di ba? Nakakatulong siya kung hindi naman sinasabi ko para magyabang eh. I mean, para lang ma-realize mo na baka lang makatulong to. Di ba? Baka lang makatulong. At yun yung isa sa mga na thankful ako sa mga may nanonood mo na subscriber ko na yun yung nababasa ko na mini-message na sa akin ba, thank you, ganito, na-realize ko, ganyan. Diba? Ano yun, parang malaking bagay na yun na na-realize mo, diba? Na di ka na bad trip, diba? Kasi self-help naman to eh. Kumbaga tulong, kumbaga sa Tagalog, tulong lang to. I mean, kung ayaw mo, hindi mo. Ikaw na lang. Pero sayang na kasi tulong to eh. Diba? Na naman tuloy. Tinan mo, na actually pag actually gusto ko tong topic na to kaya naisipan kong pag-usapan natin ngayon. Pero sa totoo lang, at the same time, syempre hindi naman lahat puro maganda lang. Tinan mo, pag pinag-usapan natin yung topic na to, syempre lumalalim tayo kasi nag-iisip ako eh. Kung ano talaga yung dapat sabihin eh. Na siya, na may nasasamon na energy sa akin na putang hirap pa. No. yung sobrang binigay mo na yung mga yung di ba ilalim, binigay mo na yung mabababaw natin. Mama-realize mo na kaya nga kanina parang hindi ko mag-gets bakit ayaw nila. Ang hirap, no? Ano na naman tayo eh. Ang hirap, puta. Grabe eh, no? Hindi, nandun pa talaga kasi nag-iisip ka kasi ganun naman yun. Titignan mo yung mga hindi naman sa hinahalin tulad natin yung mga sarili natin sa mga malabo yung mga philosopher malamang yun nasira rin ulo yung kakaisip eh. Diba? Kakaisip nila ng mga philosophy nila ng mga quote nila. Diba? Ang dami ng mga quote sila Julius Caesar mga ganun. Malamang nabaliw din yun eh. Sinasabi ko to para sa makikinig na baka kaya ka nagkakaroon ng fear na ilabas yung competence mo kasi ayaw mo nung yung mga consequence niya na merong mga tao hindi makakaintindi sa'yo, merong mga tao pagtatawanan ka, may mga tao siguro na makakaaway ka. Pero actually, yun nga, mangyayari talaga yun, may mga tao magagalit sa'yo, pero hindi mo naman kailangan magalit pabalik sa kanila eh. Ang process naman yun eh. Yung process yun, kasama sa process yun, lahat ng mga na-invento rito sa mundo, dumaan yan sa katakot-takot na rejection eh. Bago yan na-approve, bago yan na-improve, diba? So yun, kasama yan, lahat yan, proseso yan eh. Kasama yan, negativity, kasama yan, rejection, kasama yan sa proseso.